rules kasama ito sa mga covered or suspicious transactions. Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako sabing ganito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transaction sa AMLA regulations, correct? Yes. Yeah. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Sa bintana. Yung over 500,000, magkaiba po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, yun naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, kakrawin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Unusual po ang sabi ko po. okay. So kahit sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. It's usually Ay, hindi po pwede